Naghanda kanina para sa anumang posibleng mangyari matapos ang itinakdang ultimatum o taning ng mga kidnapper kaninang tanghali. Nakatutok si Rafi Tima. Ilang oras bago mapasok ang alas 12 deadline ng mga umahawak sa mamahayag na si Ces Trilon at kanyang cameraman na si Jimmy Encarnacion, pumuesto na ang 150 pulis sa provincial headquarters ng PNP sa Jolo Sulu. Paghahanda lang daw ito para sa anumang pwedeng mangyari. I have committed to our regulation so that I can produce in one count 150. If it will need be, pwede kong gawin ng 200 yan. Galing ang mga pulis sa iba't ibang parte ng probinsya, armado ng matataas na kalibre ng baril. Maging ang armored assault vehicle ng PNP sa Sulu, inihanda na rin ng mga pulis. Ginagamit ang espesyal na sasakyang ito na armado ng 50 caliber at 30 caliber machine guns sa mga malalaki at delikadong operasyon ng PNP. Hindi ko naman sinasabing kaya, pero kakayanin ko. Una nang sinabi ni Sulu Governor Abdul Sakurtan na bukas sila sa anumang paraan para makuha ang mga bihag. Ayon kay June Isnaji, isa sa mga negosyador at anak ng pangunahing negotiator na si Mayor Alvarez Isnaji, palaban umano ang mga taong may hawak sa ABS-CBN News Team at kay Professor Dinampo. They told me that they are not afraid of the military. So we asking also the military for the meantime not to do anything. Bagamat binawi na ng mga kidnapper ang banta nila sa kanilang mga bihag, patuloy pa rin umanong nag-aantabay ang mga membro ng PNP sakaling kailangan pa rin sila. Ang militar naman, nakaabang lang umano sakaling kailanganin din ang kanilang tulong. Mula sa Jolo Sulu, Rafi Tima, nakatutok, 24 oras. Nagsagawa naman po ng tinatawag na Joint Command Conference sa lungsod ng Zamboanga ang matataas na opisyal na militar at pulisya. Pinag-usapan nila ang mga hakbang na gagawin nila kaugnay sa kidnapping sa Sulu. Nakatutok na naman si Marisol Abdurrahman. Pagdating sa Zamboanga City, agad na dumiretso si PNP Chief Director General Avelino Razon Jr. sa Police Regional Office dito para pangunahan ang Joint PNP at AFP Command Conference. Kasama sa pulong ang mga matataas na opisyal ng PNP at AFP sa lugar. Dahil sa naunang ultimatum na dineklara ng mga kidnapper, naghanda ng PNP sa kung ano man ang posibleng mangyari, mapalaya man ang grupo ni Ces Trilon o hindi. Ground troops are in a place including air and naval assets. Bilang paghahanda, pinangunahan ni Razon ang pag-inspeksyon sa Regional Mobile Group ng Region 9 na anya'y handang magbigay ng support mission. Ay nagpunta dito para tignan ang kahandaan ng RMG-9 or any mission that would be given it. Handa na ba tayo? Itinaas na kaninang full alert status sa buong Region 9 at ARMM. Kaya maging dito sa Zamboanga City nakadeploy na ang City Mobile Group. Pasakasakaling may mga sinatawag silang mga gustong gumawa ng kalokohan dito sa i-divert nilang attention, we will be prepared and we'll be ready to meet them. Ang AFP naman ay lagi raw nakahanda para sa anumang mangyayari. The armed forces troops on the ground are fully committed and fully supports the effort of the Philippine National Police. Ipinakita rin kanina ni Razon ang artist sketch ng dalawang suspect sa pagdukot sa grupo ni Ces. Ito ay sina Sulaiman Pata alias Ama Maas o Abu Haris at si Walid alias Tuan Wals. Tig 500,000 pesos ang nakapatong sa ulo ng dalawa na kumpirmadong may hawak kina Ces. Maayos naman daw ang lagay ng driver na si Angelo Valderrama na ngayon ay sumasailalim sa debriefing. Umaasa ang PNP na mapapalaya ang grupo ni Ces sa lalong madaling panahon. Mula rito sa Zamboanga City, Marisol Abdurrahman, nakatutok 24 oras. Kinumpirma ng Energy Regulatory Commission o